Hi guys! Ito nga pala yung Baguio trip namin. Kailangan ko na nang i-upload para may storage ako sa next trip namin. So, nag-stop over muna kami sa NLEX para kumain. Ito nga pala yung first time namin na makapunta sa Baguio. Kasama yung friends ko and yung mga bata. I'm so happy dahil during stay namin na i-celebrate na rin namin yung birthday ko. And pagtapos namin kumain, tuloy na kami sa biyahe. 7 AM, nasa Pampanga na kami. Around 8, nasa Benguet na kami. And talagang napapawaw kami dyan. Kasi sobrang ganda. Parang hindi siya totoo, para lang siyang wallpaper. First stop namin sa Lion. And sobrang na-amaze talaga ako. Kasi dati, sa picture ko lang siya nakikita. And napuntahan na namin siya. 10 AM, nasa Baguio na kami. And 2 PM pa yung check-in namin. Kaya nagstay muna kami dito sa Burnham Park. First, tinry namin yung bicycle rental nila. Si Kyrie yung pumili niyan, kaya ayan, siya yung nagpe-pedal and nag-enjoy naman siya. Ang sarap sa pakiramdam na makapagbakasyon ng ganito. Nakakatuwa dahil ang aliwalas, hindi mainit, tapos ang ganda tignan ng mga tao, parang walang problema, nag-enjoy lang. Napagod nga pala si Kyrie doon sa apatan and ayan, nag-rent siya ng solo and sobrang nakakatuwa dahil nag-enjoy siya. Pagkatapos mag-go-kart, pumunta naman kami dito sa lake. And ang ganda dito guys. Sayang nga lang hindi namin to na-try. Pero, nakapag-photoshoot kami. Ayan, nabudol kami nila ate. Nakakatuwa lang kasi before, nakikita namin yung mga friends namin na pag pumunta sa Baguio, nagpipicture sila ng naka-cultural clothes and kami naman ngayon. Ang cute ni Kenji habang sinusuotan siya. Parang siyang dato puti. Ang puti-puti niya, tapos ang liit. Ang cute! 75 pesos nga lang pala yung rate nila dito. Printed na yun and if gusto mo ng soft copy, mag-a-add ka lang ng 50 pesos. Pagtapos namin mag-photoshoot, lunchtime na rin and pumunta kami sa Good Taste. First time namin dito kumain. And sabi nga nila, ito yung pinakasikat na kainan sa Baguio. Talaga naman kasi grabe yung serving nila. Sobrang dami, masarap. Tapos hindi namin naubos kasi sobrang dami nga. After namin mag-lunch, pumunta na kami sa Silent Hill. Charis, grabe mo naman kasi ang fog, oh. After ilang minutes, nakarating na rin kami sa Transient House. And yung nakuha namin is malapit lang sa Bencab Museum. As in, walking distance lang. After namin makapagpahingaw, lumabas din kami para pumunta sa market. And ganito pala dito, pag gabi, nagmamahal din. Parang night market na rin yung presyo. After namin bilhin yung mga kailangan namin, umuwi na rin kami. Pero nahirapan kami sumakay kasi gabi na and maraming tao. Nagluto rin yung friend ko dyan, si Fern, ng sisig tofu and sinigang. Sarap! Yung iba naming food galing sa Good Taste. Ang dami kasi kaya nakapag-take out pa kami. And ayan, may cake para sa mga magbe-birthday and sa past birthdays. Thank you, Cars! Yung iba nagpapahinga dahil napagod sa biyahe and dahil kakain na, tatawagin ko na sila. After kumain, nagkantahan, nagkwentuhan, and nakatulog na rin kami. Day 2 at kinabukasan, ang aga ko nagising kaya nagsaing ako and nag-init na rin ng tubig kasi sobrang lamig. Maya-maya nagising na rin sila and nag-prepare na kami ng food. Habang nagluluto, ayan silang tatlo matyagang nag-aantay. And here's our breakfast. Toyo, scrambled egg, chicken hotdog, and sunny side up. O diba, very Filipinong breakfast? Pagtapos niya, nag-asikaso na rin kami. Una ko muna nga asikasuhin itong pinakamaliit na bata. As I mentioned, malapit lang kami sa Bencab Museum, kaya dun kami unang pupunta. Walk trip, eh! Upon entering, sinabihan kami na pictures lang yung pwedeng i-take. And bawal sa loob yung video, kaya dito lang sa labas. Nakakatuwa dahil nag-i-enjoy din yung mga bata. Siyempre, magmo-moment din kami ni Daddy. Museum date yard! Ang galing kasi sa likod ng museum, ayan, may magandang view. Bumaba kami dyan.
Si Kenji natututo na maglakad pero may alalay kaya ayan, ginagabayan siya ng kuya niya. Tuwang-tuwa din si Kyrie dyan, ginagaya niya pa ngayon tunog ng mga pato. Kwak, kwak, kwak. Nagkaayaan na kami umalis and ang next stop ay sa Diplomat Hotel. Pagdating namin, maganda yung lugar pero iniwasan ko tumingin sa mga bintana kasi ang creepy. Baka kasi pag tumingin ako, merong nakasilip. OMG! Ang arte By the way, nagpicture-picture kami dyan and after nun, umalis na rin kami. Sakto dahil tinutoyo na si Kenji. Next naming pinuntahan yung Mirador. Grabe yung fog dyan. Sayang nga hindi kami nakaakyat dahil una, umulan and pangalawa, mali yung entrance na napasukan ni kuya. Kaya malayo kami dun sa pinakaakyatan. Though kahit nagka-problema, nakaakyat pa rin yung mga friends ko kasama nila si Kyrie and nagstay na lang kami. Pagkababa nila, ayan, nilaro nila si Kenji and sobrang tuwa din naman ng bata. Gutom na kami that time kaya nag-iisip kami kung saan kami kakain and napagdesisyonan na magpipiknik na lang kami sa Camp John Hay. Pero bago yun, dumaan muna kami sa SB kasi coffee is life yung mga kasama ko. Pagkarating namin doon, ang ganda, napakaaliwalas, para kang sa ibang bansa. Ang ganda ng view. Si Kenji naman, tuwang-tuwa kay MJ tsaka sa girlfriend niya. Nag-uusap kami kung ano mga activities yung pwede namin gawin and mag-zipline sana kami kaso hindi siya available that time kaya nag-ikot-ikot na lang kami. Imagine, yung iniyakan ko nung gender reveal kasi akala ko babae. Ang laki na ngayon at ang gwapo. After sa Camp John Hay, nagkaayaan kami na mag-split na muna and nandito kami ngayon sa SM Baguio. Legit, walang aircon dito and sobrang lamig. After nun, pumunta kami sa Session Road kasi sobrang sikat neto kaya bago pa lang kami pumunta dito, nanood-nood na ako ng mga trends tungkol sa Baguio. Gusto ko gawin yung trend na hinahanap ko ang iyong mukha, baka magkita pa tayo sa QC, sa UP, sa kalsada ng Baguio City. Hindi ko alam kung Baguio City ba talaga yun o BGC. Super nag-enjoy si Kyrie kasi bawat may madaan kaming mascot, nagpapapicture siya and nakita namin si Green Man. Smile! Aura! Eh! Smile! Barilin mo! Ay, hindi pwede. Sige. 1, 2, 3. Isa pa. Hindi ka sa akin. Ayan! Ayan! Attitude! Attitude ka naman! Kiss mo na lang siya. After sa Session Road, pumunta na kami sa park. Malapit lang to sa Burnham. Pumunta muna kami dito habang nag-iisip kung saan kami magdi-dinner and ang ganda. Kasi magpapasko na and talagang ramdam ng Pasko dito sa Baguio. Sobrang lamig and ang ganda ng mga design. May choir din doon and ang gaganda ng mga boses nila. Nakaisip na kami kung saan kakain and sabi ni Daddy sa kanto na lang since magbe-birthday na rin naman ako. Kaya dito na kami magdi-dinner. Dumating na yung food and kinantahan muna nila ako bago kami kumain. Medyo late na and umuwi na kami. After nun, nag-celebrate kami. Day 3, talagang good ang morning kasi ganyan ka-cute ang nasa harapan ko. Kumpleto yung tulog niyan kaya ayan, ang ganda ng mood niya. Last day na namin dito and may mga pupuntahan kami bago kami umuwi. Dumaan kami dito para bumili ng souvenir and ang chopping board. Mura lang kasi tapos ang tibay. Nakabili ako dito ng worth 200 pesos tapos malaki na siya. Habang nag-iikot, nakakita ako ng wooden phalos. Kung alam niyo yung palabas na pangarap kong hold up, you know.
After nun, pumunta kami sa Stone Kingdom. Ang ganda dito kasi pagpasok namin, yung vibe niya parang Chinese dynasty. Umakyat na kami and nung nasa taas kami, ang ganda kasi tanaw mo yung lahat. Nauna nang bumaba si Kyrie kasama yung mga friends ko kasi aakyat sila sa kabilang side. And tignan nyo kung gaano kaganda yung view. After nun, bumaba na rin kami and pinapagalitan nga ako ni Daddy kasi ang tarik, tas panay pa daw ako video. At the age of 7 months, nakapunta na ng Baguio ang batang maliit. Nung nasa baba na kami, nagulat kami dahil may tumatawag sa amin. Pagtingin namin, ayun si Kyrie, nasa tuktok. Habang inaantay namin sila bumaba, nanood muna kami kasi may magpe-perform. After namin doon, pumunta kami sa Session Road kasi lunchtime na rin and naghahanap kami ng makakainan. And ganito pala dito, every weekend, sinasara yung Session Road kasi may mga bazaar, may nagpe-perform, and may nag-drawing sa road. Medyo marami rin yung tao dahil nga weekend. Pero okay lang kasi hindi naman mainit. Habang papunta kami sa kakainan namin, eto may mga car show dito. Ang gaganda, vintage. Nakadating na rin kami sa kakainan namin. Pero grabe yung inakyat namin. 5th floor. Pero worth it kasi nung pagdating namin doon, ang ganda ng lugar. Lakas maka-Alice in Wonderland. Hi Cars! Siya nga pala yung ninang ni Kenji kahit nasa tiyan pa lang siya. Umorder na kami. Lahat pala dito guys, gulay as in. Walang karne dito kaya nga siya, oh my gulay! Perfect sa mga vegetarian. And sa mga nag-healthy living. Nakakatuwang makita na nagkakasundo silang magkapatid. Dumating na yung order namin. And pagtapos namin kumain, inikot namin yung buong restaurant. Ang ganda dito kasi hindi lang siya basta resto na uupo ka lang, kakain. Meron sila dito parang museum, may mga artworks, and ang ganda ng view, talagang maiikot mo siya lahat. Pagtapos namin kumain, ayan, nagpa-picture na naman si Kyrie sa mascot. And ang daming tao. Sinulat ko nga pala yung pangalan ko dito sa road kasi may mga nagdo-drawing din. And may mga nagsusulat din. So, syempre, di ako magpapahuli. Pagtapos ko magsulat, tinawag ako ni Daddy kasi nakita niya si Kyrie sumasayaw. Nice! Bless kay tatay! Thank you! Bam! Hey! Next naming pupuntahan ay Sky Ranch. Since walking distance lang siya mula sa Session Road, naglakad na lang kami papunta doon. Pagpasok namin, una naming tinry yung carousel. First time ni Kenji dito, and si Kyrie nandun kasama siya ng mga friends namin. After no, nagaya si Kyrie mag mini Viking, and sigaw siya na sigaw. Gusto na magpababa agad.
Tinry na nila yung iba't ibang rides. May mga rides na hindi kami nasakyan dahil binabantay namin si Kenji. Next naming tinry yung Super Viking. Nakangiti pa ako nung umpisa. Pagtapos, wala na. Finish na. Reaction dapat. After kumuwala ng boses kakasigaw, ito na yung last ride namin. Tamang-tama dahil kanina, grabe yung sigaw ko eh. Makapag-relax man lang. And after nyan, umuwi na kami ng Cavite. Hanggang dito na lang. See you sa next vlog!